Kaugnay pa rin ng paggamit ng artificial intelligence sa edukasyon, makakasama natin ngayon si Dr. Mahalea Ravago, ang Director ng Innotech Center. Magandang tanghali po, Dr. Ravago. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali din, Asek Albert, sa ating mga kababayan na nanonood. Maraming salamat sa pag-imbita. Welcome po. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba ma'am ang Innotech at ano po ang layunin nito? Yes, maraming salamat uli sa ganitong pagkakataon. Ang Innotech ay isa sa 26 na center ng isang organisasyon na tinatawag na Southeast Asian Ministers of Education Organization. So ito yung samahan ng mga minister or secretary ng Minister of Education. No? Sa Pilipinas, ang kumakatawan sa atin ang Department of Education. Kasi isa tayo sa founding member ng SIMYO na noong panahong iyon, noong 1970, ang isa lang ang ahensya na nakatutok sa education, ito yung DepEd. So ngayon, nagmana na yung DepEd. So sa pamamagitan ni Secretary Sani Angara, kumakatawan o nagre-represent ng Philippines doon sa tinatawag na SIMYO. At ang Innotech, isa nga sa mga center ng SIMYO na ang layunin ay tutukan ang education sa pamamagitan ng pag-deliver ng mga innovative and yung mga new technology in delivering learnings and finding solutions to the educational challenges not only in the Philippines but also in the Southeast Asia. Dr. Ravago, ano naman po itong regional framework para sa artificial intelligence o AI at paano po ito magagamit para ma-ensure, let's say, yung human rights at saka yung ethical use ng teknolohiya? Yes, so isa nga ito sa aming mga initiative na ginagawa ngayon sa Innotech, yung tinatawag nating Regional Policy Framework on Artificial Intelligence focusing on education. Sa ibang mga bansa, iba-iba kasi ng level ng development yung mga bansa sa loob ng Southeast Asia. So yung Malaysia, yung Singapore, meron na silang AI, National AI Policy. So and then yung ibang bansa naman, katulad ng Pilipinas, binubuo pa natin ito. So lalo na sa sektor ng education, wala pa talaga. Ang sinasabi natin, wala pang yung national policy on AI. Yung ibang mga university, nagsisimula na itong gawin, yung mga guidelines. So, ang gusto natin na merong, kumbaga, iisang guidelines at sa ibang bansa na pwede tayong matuto, yung mga best practices, madala din natin sa Pilipinas at sa ibang bansa. So, itong AI framework, noong nakaraang Mayo, May 16, nagkaroon kami ng conference on AI in education. Nagkaroon doon ng pag-express ng suporta para sa draft or pagbalangkas nitong framework na to. So, iba-ibang representation galing sa iba't ibang bansa para magtulungan tayo. Kasi yung AI and itong mga digitalization, this will go beyond one country. So, sa Pilipinas, it will go beyond the Philippines. So, gusto natin na magkaroon ng pare-parehong guidance. Makakatulong ito sa yung kanina, pinapanood ko yung sinabi ni Congressman Romulo, may mga benepisyo ang AI pero meron ding mga risk. So para ma-mitigate yung risk na tinatawag, mas maganda na guided tayo sa umpisa pa lang. Hindi naman nag-umpisa lang yung AI ngayong taong ito. Noong 2020, nagsisimula na yan. So yung unang reaction sa university, nagtuturo ako nung mga panahong iyon, higpitan natin. Parang pinupulis natin yung ating mga estudyante sa paggamit ng AI. Pero nag-evolve na yung AI. Ngayon, meron na ding mga AI para hindi daw ma-detect na gumagamit ka ng AI. So, parang chicken and egg, no? So, meaning to say, nag-uubos tayo ng panahon sa pagpulisiya, pero nandito yung AI, bakit hindi natin pag-aralan kung paano natin ma-maximize yung benefit at the same time, maiiwasan kung ano man yung risk na dala nitong AI. So, Doc, nabanggit niyo na yung mga benefits and yung risks, no? At mukhang nakakatuwa po yung sinabi niyo na chicken and egg na merong mga benepisyo, merong mga risks. Paano natin malalaman kung ang isang development sa AI ay benepisyo at kung paano natin malalaman kung ito ay risk naman na nakakasama? So, ganun nga, no? May mga pag-aaral na nangyari sa ibang bansa. Kaya nga mas maganda na nakikipag-collaborate tayo para malaman natin yung hindi na natin dapat ulitin. So, if I'm not mistaken, sa United States, nakita nga nila na, okay, magpulis tayo, pagbawalan yung paggamit ng AI. Pero naiwasan nga yun ng mga estudyante and then nag-uubos tayo ng panahon sa pagpulis. And then nakikita rin na
makakapag-deepen or makakasabi nga ni Congressman Romulo, enhance ng ating learning at ng understanding. So, paano natin gagawin yon? So, siguro, kailangan natin pag-isipan paano natin i-deliver ang pagtuturo. Hindi na pwede yung magpapa-homework ka na online or magpapa-homework ka na take home. Kasi, ang pagbalik naman sa'yo, makikita mo na gumamit ng AI. So, kailangan natin baguhin yon na sa classroom, doon tayo nagpapagawa ng mga essay. Pero gagamitin natin yung AI para sa personalized assessment. Kasi hindi naman lahat ng estudyante pare-pareho ng level ng kaalaman. So, kung ako ay guro, ang tinitingnan ko, nasan yung average para hindi maiiwanan yung medyo mahina, hindi naman mabubore yung magagaling. Pero kung gagamitin natin yung AI, siya yung mag-check ano yung mali nung magaling, ano yung mali nung mahina. Mas may personalized assessment. Isa yun sa benepisyo. Makakatulong naman yun sa ating mga guro kasi hindi mo na kailangan checkan isa-isa. Yeah. Kanina, sinasabi ni Congressman Romulo na ang dami-daming trabaho ng mga guro. Kung meron siyang assistant, yung AI na tinatawag, kumbaga mababawasan yung mga panahon na ginugugol ng guro sa mga administratibong pag-check, yung mga ganon, makakapag-focus sa mas lalong pag-deliver or pagbalangkas ng mga lesson plan. Yung mga ganon, maiibsan ba yung mga burdensome na ginagawa ng mga guro? Isa yun sa mga benepisyo na nakikita. Pero yun nga, no, kailangan nating bantayan, baka hindi na pwede yung traditional na delivery of education, na delivery of learning. We have to think out of the box to make sure na yung AI, we use them as our collaborator, as our assistant sa pagtuturo, ganun din sa learning. Deepening and enhancing the learning. Ngayon, nakita din natin na, naririnig naman talaga natin na pwede itong magkaroon ng dependency sa AI. So, kailangan nating sabayan ng social and emotional learning. Kasi para din yung mga bata, yung mga mag-aaral, meron silang nadidevelop nila ano ba talaga yung tama, ano yung mali. Kumbaga, nadidevelop yun ng isang individual. So, hindi tayo dapat aasa lang sa technology. Kailangan kasabay nito yung pag-develop ng social and emotional learning. Part yun ng konteksto ng pagtuturo natin. Ayan, nabanggit nyo, Doc, na yung artificial intelligence can be used to deepen and enhance learning. Pero paulit-ulit din binabanggit kanina ni Congressman Romulo na yung problem po ng functional literacy. So, ang problema po ay yung nasa basic learning. No? Kakatuwa na nung nakinig tayo ng SONA na malaki ang atensyon na binubuhos ngayon sa edukasyon at nakinig rin tayo nung post-SONA discussion. No? Isa yan sa mga nakikita. Kaya nga kahapon sa Inotech, ang aming guest speaker ay si National Statistician Dennis Mapa. Nakita talaga na may problema tayo no sa yung sa basic education, yung functional literacy. At nakikita din doon na yung pinakamababang mga probinsya nanggaling sa Mindanao. So unang-una, ano ba tong yung mga pag-aaral na rin to na nakita sa Pilipinas, no? Yung peace and order. Basic yan na kondisyon. Paano makakapag-aral kung nag-aalala ka sa security? Ang second, yung kagutuman, insecurity, food insecurity. Paano ka nga naman makakapag-aral kung walang laman ng iyong tiyan? So, ngayon nakikita natin, sinasabi ko nga na meron tayong dream team in education. May mga steps na ginagawa para matugunan itong mga problema na ito na mag-focus nga sa basic education, no? Yung foundational learning na tinatawag. So, yung AI, mai-integrate yung mga technology unti-unti, pero hindi ito sagot sa lahat ng problema. Nakita naman natin kanina, sinabi ni Congressman Romulo, may ibang lugar dito sa Metro Manila na unstable daw yung connection. Pero if you look at the whole country, merong iba doon walang connection. So, mean to say, hindi natin isusubo yung AI just because ito yung napapanahon. Titingnan din natin yung akma, kung kailan ba natin ito gagamitin at kung ano yung basic na pangangailangan. Kailangan natin muna ng connection, hindi ba? Yung ibang paaralan natin, wala ding kuryente. Paano natin magagamit itong mga digitalization at yung paggamit ng AI kung yung mga basic requirements wala? So, kumbaga sabay-sabay natin itong titingnan, pero hindi naman ibig sabihin, ito na lang yung tututukan natin, wag na tayong
i-integrate ang bagong technology, mahuhuli naman tayo sa mga kapitbahay nating bansa na gumagamit na ng mga ganong technology. Bakit ba natin ito ginagamit? Kasi di ba, piniprepare natin yung mga learners sa demands ng future industry. Baka magulat na lang tayo, hindi pala yung skills na tinuro natin sa mga mag-aaral, hindi naman magagamit para maging silang effective member ng workforce. So, Ayun kumbaga, na nga. nakatingin din tayo sa pangangailangan ng industry sa kinabukasan. Ayun na nga, Doc, no? Yung sinabi nyo, kapayapaan, pagkain at teknolohiya. Kung meron na po tayo ng mga yon, ano naman po yung mga nakikita nyo mga latest na research studies or initiatives? Ano po yung nakikita ng Simeo Innotech about education na maaari po nating ibahagi ngayon sa ating programa? Anong latest, Doc? Yes, also, so ngayon nga yung technology. So tinitingnan namin, kailangan talaga natin ng mga pag-aaral na nagsasabi na itong programang ito may magandang impact. So, like yung sa sinasabi natin na AI, yung benepisyo niyan, lahat ng, yung mga marami sa mga bansa ngayon na still grappling, paano ba talaga natin to itatakal, no? So, kung makapagpakita tayo ng evidence, let's say, na kumbaga yung sinasabi nating potential, yung sinasabi ko kanina na potential na yung mga guro, mas magkakaroon ng maraming time, yung time use na tinatawag. How will the teachers be able to use the time na na-save by using AI, na makapapakita ba natin to using evidence? Ito yung tinatawag na impact evaluation ng isang programa. And then yung pagbibigay natin ng mga technology sa mga mag-aaral, hindi ba? Pwede natin itong makita, mapag-aralan kung talaga bang may impact na nagbigay tayo ng technology. Kung minsan kasi, kung titingnan natin, may mga instances, nagbigay nga tayo ng computer, ng mga gadgets, pero hindi pala, kulang pala ng kaalaman paano ito i-maintain or even paano ito i-on at gamitin ng maayos. Kung magpapatawag tayo ng mga suporta, yung mga tech support, sa isang region lang daw yon. And then it would take months para iisipin natin na automatic magta-translate na ito sa magandang outcome ng ating mga mag-aaral. So, kailangan nating lawakan yung isa yun sa mga studies na tinututukan natin. Siguro, Doc, bilang panghuli na lamang po, mensahe nyo na lamang po sa ating policy making, mga educators, pati sa mga magulang at sa mga estudyante, particularly on the advantages and risks on the use of budgets. Go ahead po. Yes, sige. So, lalawakan ko na, no? So, unang-una, very positive ang ating tingin ngayon sa ating education sector, especially sa nation leaders, sa DepEd, sa CHED, sa TESDA, at pati na rin yun sa policy makers, no, na pinagtutuunan talaga ng pansin. So, positive ang ating pananaw and at the same ang ating expectation na makakapag-deliver at makakapag-make talaga ng difference yung nasa pamumuno natin ngayon sa education sector. Dito sa Innotech, handa kaming makipagtulungan at makipag-collaborate para talaga sa mga positive, ma-institutionalize ang mga positive reform. Ngayon sa technology at yung paggamit din ng AI, ang pakiusap lang namin sa mga magulang at ganoon din sa mga school head, maging bukas ang ating isipan at tingnan natin kung paano natin ito magagamit na makakatulong sa pag-deliver ng mas kalidad turo at sa mga learners, paano naman ito magagamit para ma-deepen, maging mapalalim pa ang ating pag-aaral nang hindi tayo magiging dependent yung ganung perception. Kumbaga maging bukas tayo kasi pinag-aaralan naman natin ang lahat ng ito, paano makakatulong sa atin. Ayun, maging bukas tayo sa aral. Maraming salamat po sa inyong oras. Innotech Center Director Dr. Maha Lea Ravago. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.